Inintay pa nilang makapasok sa pintuan ng kusinang ina bago magkasabay na tumingin sa isa't isa ang dalawa. Shaina felt the awkwardness lalo na't wala naman siyang narinig mula dito. Even the spark and sweetness na kanina lang na pinagsaluhan nila ng asawa, parang apoy na namatay bigla dahil sa nabuhos na tubig. Nauntog kaya si Clyden sa katotohanan at bigla itong nagising? Let's go upstairs. Maikling pahayag ni Clyden sa kawalang lingon-likod na nagpatiunang tinungo ang may hagdanan. Napalunok naman si Shaina sa pinakitang kalamigan ng asawa. Parang di na siya sanay na ganito na ulit ang pagtrato nito sa kanya. Tuloy, parang gusto niya nang lumabas sa bahay kaysa sundan to sa itaas. Di ka aakyat? Halos magulantang si Shaina nang bigla marinig ang boses ni Clyden na noon nakakalahati na sa may hagdanan. I'm just coming. Go ahead. Tarantang pahayag niya ngulit nakatingin to sa kanya at di na umalis pa hanggat di siya gumagalaw sa kinatatayuan at makarating sa tabi nito sa may hagdan. Paglapit niya rito siyang pagpapatuloy nito sa pag-akyat at di na siya nito nilingon hanggang makarating sa taas tunguhin ang kanyang kwarto. Nag-take back ang isip ni Shaina. Tutuloy ba siya or aatras na lang pababa? Parang pinag-aharian na naman siya ng pag-aalinlangan at takot. Nasa state na ba ulit sila ng asawa na allergy to sa kanyang presensya? Pagtungtong niya sa taas talagang kinabahan siya ng sobra. Ayaw niyang masira ang araw ni Clyden and it hurt so much for her na malamig na ulit ang pakikitungo nito sa kanya. Sa halip, sa nakabukas sa pintuan ng silid ni Nicole siya pumasok. She was here many times at feeling niya wini-welcome din siya ng silid na matalik na kaibigan. Tumambad pa sa kanyang paningin ang nakapatong sa bedside table na picture nilang dalawa ni Nicole. Pareho silang nakangiti habang si Nicole nakapangalumbaba sa kanyang balikat. It was taken during one of their outreach programs somewhere in Payatas. She misses Nicole at ang pagiging makulit nito, ngunit sobrang caring sa kanya. They're like sisters pati damit, gusto nito pareho pa sila. Hindi man ang kulay pero sa mga designs. Magugulat na lang siya na may bitbit ito para sa kanya, lalo't may mga lakad sila. Without a doubt, Shaina jumped to Nicole's soft bed. Ito ang palagi niyang ginagawa kapag dumarating sila ng kaibigan mula sa ilang oras na biyahe. It feels like home sweet home. Kinuha niya ang malambot na unan at niyakapan niya na mahigpit. Pagpasok ni Clyden sa kwarto, agad siyang nagtanggal ng damit at pumasok sa banyo. Para siyang naiinitan na hindi niya maintindihan. Naiinis din siya sa kanyang sarili dahil sa biglang inasal niya. He doesn't like the idea na pinapakilaman ng kanilang mga magulang kanilang mga desisyon, lalo na sa pagpili ng taong makakasama sa buhay. Although tanggap na niya ang mga pangyayari and get used to it, umiinit pa rin ang kanyang ulo. Ano magagawa niya? Tao lang naman siya and there are times na hindi niya kontrolado ang sarili. Subalit gusto niyang pagsusuntukin ng sarili nang maalalang pagkabigla sa mukha ni Shaina. Although she's trying to feel alright, alam niya sa kanyang sarili na offend niya ito because of his insensitivity. Pagkatapos niya sa shower, agad siyang nagtapis ng tuwalya sa katawan. Nasaktan niya sa Shaina and he should do something to make her feel better. Paglabas ni Clyden sa banyo, agad hinanap ang asawa. Wala to sa kanyang kama maging sa sofa or kung saang sulok ng kanyang silid. Napakunot noo siya dahil nakasunod lamang to sa kanya sa hagdan. Bakit di niya to mahagilap sa kanyang kwarto? Napabuntong hininga na lamang siya at saka pinagpatuloy ang pagbibihis. Mas ninais siguro nitong bumaba at makipagkwentuhan sa ina kaysa magkulong sa kwarto na masama ang loob kasama siya. Kasabay ng malakas na kulog ay magkakasunod na katok mula sa pinto ang nakaagaw sa pansin ni Clyden mula sa pagbabasa ng mga email sa kanyang iPhone. Mga reports yon ng iba't ibang department sa KNV at iba pa galing sa iba-ibang industries na kung saan konektado ang kanilang pamilya. Yes? Patamad na sabi ni Clyden ngunit tumayo upang tingnan kung sinong kumakatok sa labas. Ready na po ang dinner, sir. Pinapatawag na po kayo ni ma'am? Oh, alright. Thank you. I'm coming. Tugon niya rito. By the way, have you seen Shaina? Pahabol niyang tanong dito. Hindi po, sir. Wala ba sa baba? Wala naman, sir. Si mama at sir lang po ang naroon. Okay, thank you. Saad niya at saka tinanguan ng katulong nang magpaalam na ito papunta sa baba. Napahawak pa nga si Clyden sa kanyang noo habang nasa isip ang asawa. Mula sa pagkakatayo sa may pintuan ng kanyang silid, agad siyang napalingon nang bumukas ang kwarto ng kapatid at luwa ang hinahanap.
Halatang bagong ligo to dahil basa ang buhok, habang amoy hanggang sa kanyang kinatatayuan ang scent ng sabon na ginamit. Wala mang nakalagay na anumang makeup sa mukha but still looks fresh and beautiful. Halatang napatigil to na makita siya sa kanyang kinatatayuan. Their eyes met, pero ito rin ang una nagbaba ng tingin. Dinner is ready, wika ni Clyden. Yeah, it's 6 o'clock. See you in the Commodore. Formal ni Shainang pahayag tsaka tinungo ang may hagdanan pababa. I'm sorry. Saad ni Clyden na agad nasa tabi niya, habang sinasabayan siya sa pagbaba. No worries, I understand. Pakibit balikat na wika ni Shaina na hindi man lang lumingon dito. Clyden grabs her hand. She feels petrified, pero hindi siya nagpapahalata. I respect your agony. Please respect my silence. Wika niya sa asawang nakahawak sa kanyang kamay. Tinitigan siya na mariin ni Clyden pagkatapos ay tumango-tango. Habang tahimik na bumitaw sa kanyang kamay, pagkatapos ay nagpatiunang naglakad papunta sa komedor. All set in? Take your seat na at kakain na tayo. Masayang pahayag ni Ginang Villacorda nang mabungaran nila ang mga ito sa komedor. Nakaupo na mga to sa hapag at mukhang sila na nga lang ang hinihintay. Tahimik namang hinilaan siya ni Clyden ng upuan at sumenya sa kanya upang maupo. Without a word, tumalima naman si Shaina at isang formal na ngiti ang binitawan niya dito. They eat in silence. Ni hindi sila lumingon sa isa't isa kung kaya't hindi yun nakaligtas sa nag-oobserbang matatanda. Did you have disagreements? Di nakatiis na saan ni Ginang Villacorda nang patapos ng kanilang pagkain at di nagpapansinan ang dalawa. Napatigil naman sa pagnguya sa Shaina, lihim na tumingin sa katabing lalaki na parang di narinig ang ina. I'm done, I'm going. Marami pa akong babasahing reports. Sa halip agad tong tumayo. Hinalika ng ina at saka tuluyan ng lumabas sa komedor. Napailing na lamang si Ginang Villacorda sa ginawi ng anak bago to bumaling kay Shaina. Pag-usapan yung dalawa, huwag kayong matutulog na may sumakay ng loob sa isa't isa. Saad ng ginang at tumango-tango na lamang si Shaina. Sa totoo lang, di naman niya alam ang sasabihin o di kaya nahihiya siyang magsabi sa kung anong rason kung bakit di sila nagpapansinan ng anak nito. Kilala naman ito ang kanilang anak kung kaya ito rin ang humihingi ng despensa sa katigasan ng ulo nito. Pagkatapos ng dinner at konting kwentuhan nila ng ginang, umakyat na rin sa itaas si Shaina. Sa silid sana ni Nicole siya dediretso ngunit naalala niya ang sinabi ng ginang kung kaya pasimple niyang pinihit ang kwarto ng binata. Nakabukas naman yon kaya't nahanda niya yung binuksan, tahimik na pumasok. Nakita naman niya agad ang asawa na nakaupo sa may sofa, busy sa kanyang laptop. Maingat ang mga paang lumapit siya sa kinaroroonan nito at kung hindi pa siya tumikim, hindi pa nagangat ng mukha ang asawa. I just want to apologize about my action a while ago. Halos nagsistammer niyang pahayag. Nakatitig sa kanya na mariin si Clyden at di niya alam kung anong iniisip nito. I was gathering my senses and spirit back. I mean, every time you feel upset about your situation, I feel so guilty, and I can't stop blaming myself and hating it in silence. Sa sobrang kaba ni Shaina, hindi niya mawari kung nagtutugma ang kanyang mga sinasabi. Hey, what are you talking about? Come here, si Clyden. Ewan ni Shaina kung nakangiti o naaamyo sa kanyang sinabi. Clyden is in a serious mood, ngunit nababanaag sa mata nito ang pagkakangiti. Agad nitong kinuha ang kanyang kamay paglapit niya, tsaka ay naralayan na umupo sa kanyang tabi. It's not you. I'm upset but it's not about you. Wika ni Clyden, hinawakan ng kanyang baba para magkasalubong kanilang mga mata. That hazel brown eyes na animoy parang gustong-gusto siyang lapain kapag nagagalit ay parang nangungusap dahil sa kakalmahan at this very moment. I felt it that way. Every time you're not in the mood, you're not happy. And if you're angry, saad ni Shaina sabay bawi sa kanilang magkahinang na mata. Narinig niyang nagpalatak ng mahinang tawa si Clyden kung kaya't lalo siyang yumuko. Look at me! Maya may utos ni Clyden kung kaya't parang masunuring tupa si Shaina tumingin sa mukha nito. I've never felt unhappy with your presence. Agad lumaki ang mata ni Shaina sa narinig sabay ng pagsigla ng mga ito mula sa napagdaan ng frustration. Sa tuwa ay hindi pala. Sa kilig, hindi niya natago ang pagkakangiti. Sa ginawa niya, hinila siya ni Clyden papalapit sa kanyang katawan. Niyakap siya nito kasabay ng paghalik sa kanyang ulo. Hindi ka talaga galit sa akin?
Pag-sure ni Shaina na tumingala dito, habang nakakulong pa rin sa mga bisig nito. Nope? Umiling patot lalong lumawak ang kanyang pagkakangiti. I love you, Clyde and Villacorda. Sa kasiyahan, di ni Shaina namalayan na lumabas ito sa kanyang bibig. Ngumiti naman na napakalawak ang asawa bago hinagilap ang kanyang bibig at ginawaran siya na nakakapanghinang halik. Hindi pa rin makapaniwala si Shaina sa sinabi ng lawyer ng A&B. Sa harapan mismo ng CEO, binasa nitong isang will and testament mula sa isang Mrs. V na isang shareholder sa kumpanya. Mula sa araw na to, pinagkakatiwala ko kay Ms. Shaina Aguas ang aking share sa A&B Incorporation. Ang 20% share ng kumpanya na nasa aking pangalan bilang Mrs. V ay pagmamayari na ng nasabing Ms. Shaina Aguas at ang lahat ng transaksyon o usapin tungkol sa share, siya na magre-representa nito. Kaawaan-awa siya ng pong may kapal at sana kanyang pakinabangan at alagaan ng tama ang nasabing pagmamayari. Maraming salamat. Pumirma sa ngalan ng Panginoon at sa harap ng abogado ng kumpanya, Mrs. V. Nag-e-echo pa sa pandinig na Shaina ang binasa ng abogado at halos di siya makapagsalita sa harapan nito at ng CEO dahil dito. Nakakabigla ang pangyayari. Di niya mahanap sa isip kung bakit siya binigyan ng ganong kayamanan at kung sino ang Mrs. B na nagbigay nito sa kanya. Mga magsasaka ang pamilya niya sa Ilocos at wala siyang narinig na meron silang ubod ng yamang kamag-anak para bigyan man lang ng ganon kalaking kayamanan. Baka nagkakamali kay sir. Wala ho akong kilalang Mrs. B. Baka hindi ho ako yung nasa testamento. Pahayag niya sa abogado ngunit umiling iyon. Ganon din ang CEO. Shaina, I know. Nabibigla ka sa pangyayari but don't you think that this is your destiny? Pero hindi ko yan matatanggap, sir. Why? Malinaw sa testamento na lahat ng shares niya sa A&B, ikaw na ang may-ari. She chooses you and it is her will. But sir, shh. You're a good person, that's why she trusted everything to you. Ang CEO kung kahit wala na siyang nagawa kundi, tumango na lamang dito. Baka pwede ko pong makita at makausap si Mrs. V, sir, kung okay lang po sa inyo. I'll arrange the schedule for that. Thank you very much, sir, please. Huling pahayag ni Shaina bago pa man magpaalam sa opisina ng CEO. Pagkalabas niya, pinagkukurot pa ni Shaina ang sarili dahil baka panaginip ang kanyang narinig. Nasaktan siya kung kahit di niya napigilang mapatawa sa ginawa. Hanggang nakababa na siya sa kanilang opisina, iniisip pa rin niya kung sino si Mrs. V. At kung bakit binigyan siya ng ganong responsibilidad. Di makapag-concentrate si Shaina sa ginagawa. Nakatunghay siya sa monitor ng computer, ngunit maya-may napabuntong hininga o di kaya napapahilama siya sa mukha, bagay na napansin ng mga kasamahan. Mars, are you okay? Huwag mong pansinin yun, nandito kami para sa'yo. Si Carla na tinapik-tapik pa siya sa kanyang balikat. Mula sa paghihilamos ng mukha, bigla, pinanlakihan ng mata si Shaina. Anong pinagsasabi ng kanyang kaibigan? Kanina pa palang umaga tahimik lahat ng kasama niya sa opisina at dahil sa anunsyo ng abogado ng kumpanya, hindi niya binigyan ng pansin ang mga ito. Alam nyo? Halos di makapaniwalang tanong ni Shaina sa kaibigan at di nag-atubiling tumango-tango iyon. Lahat kami nakatanggap ng message. Talaga? Halos tumuwid sa pagkakaupo sa Shaina. Kailangan talaga i-text sa lahat na siya nagmamayari ng share sa kumpanya? Oo, actually lahat yata ng empleyado ng kumpanya nakatanggap ng creepy message. Creepy message? Oh, hindi ba nakakatakot yun? Yung sinisirang dignidad at pagkatao mo? Di yata't magkaiba sila ng sinasabi. Anong dignidad at pagkatao? Ha? Hindi mo alam? Akala ko yun ang pinoproblema mo. Hindi ka ba natanggap? Si Carla na nooy nagulat sa kanyang sinabi. Agad kinuha ang bag at hinanap ang cellphone, ngunit manginanganin ang ibalibag niya ito nang wala siyang mahanap na cellphone dito. I didn't get the news. I don't even have my cellphone. Ines niyang pahayag. What's that? Pwede bang pakibasa na lang para sa akin? Saan niya kay Carla sa halip, binigay nito sa kanyang cellphone. The new face of A&B is she. Uses dirty tricks just to get the title. Hindi malaman ni Shaina kung anong nararamdaman niya ng oras na yon. Di siya makapaniwala sa nabasa. Bold letters pa man din. Siya ba talagang tinutukoy nito? Gusto niyang mainis at matawa kung sino man nagpapalabas nito, nag-iimbento ng kwento. Napailing na ibinalik na Shaina ang cellphone sa kaibigan.
Punong-puno ang isip niya kay Mrs. V, kaya hindi niya ma-digest ang bagong issue na kumakalat over text messages. After all, hindi naman siya nag-after sa pagiging new face of A and B. Kung gusto nga nila, palitan na lang siya eh. Yan lang reaksyon mo? Di makapaniwalang saad ni Carla na makuha ang cellphone nito mula sa dalaga. May magagawa ba ako? Pabaliwalang pahayag niya at saka umupo ulit sa harap ng sariling computer. Really? What about this one? Si Carla ulit na may pinakitang ibang text message at muntik siyang mahulog sa kinaupuan nang mabasa ito. Shaina Aguas is the new toy of K&V CEO. What the? Anong problema ng taong to? Naiinis na bulalas na Shaina sa pagkakadawit ni Clyden sa umiikot na text messages laban sa kanya. Pinakaiingatan niya ang pangalan ni Clyden Villacorda. Ano't ngayon meron siyang gantong issue at na-involve pang binata? That person is making a story. Nakakahiya kay Mr. Villacorda. Frustrated na saad ni Shaina. Nahawakan pa niya ang sariling noo. I agree. Kung sino man ang taong to, sobrang laki ng galit sa'yo. Si Carla na nakikita rin sa mukha nitong pagka-stress para sa kaibigan. Wala akong kaaway, Mars. Kaya nga nag-wonder ako kung bakit may gantong isyong lumabas laban sa'yo. Heist. Nasambit na lamang niya habang hinihimas ang noo. Mukhang nagsisimula na ngang sumakit ang kanyang ulo. Di niya ubod maisip na may magkakalat ng gantong issue tungkol sa kanya. Di naman siya direktor o di kaya isang head sa kumpanya. Isa lang siyang simpleng empleyado at wala siyang alam na nagawa na ikinagagalit ng kanyang mga kasama.